Yan. So, good day everyone. So, this is episode 8 for the Psychology Channel. And we have I don't know if it's an interesting or a stupid topic, but it's about superstition. No? So, just to set the stage, Ma'am Ria, allow me to read what is a superstition. No? Sige, ito lang muna, no? A superstition is any belief or practice considered by non-practitioners to be irrational or supernatural. It is attributed to faith, magic, perceived supernatural influence, or fear of the unknown. Superstition often surround concepts like luck, amulet, astrology, fortune, telling, spirits, and certain paranormal activities. One common belief is that future events can be foretold based on a specific unrelated prior event. Ayan, sige Ma'am Ria, super, superstitious belief, meron ka ba? Una. Okay, so let's begin first with Filipino psychology, psikolohiyang Pilipino. Bakit ang mga Pilipino ay maraming superstitious beliefs? Okay, embedded yan sa kultura natin. Hindi lang yan embedded sa kultura natin, sa mga tradisyon natin na namana pa natin sa mga ninuno natin that has been passed on from one generation to another. And it is their way of explaining yung mga things na hindi kayang i-explain. Kasi noong unang panahon, wala pa namang science, di ba? And to be able to be satisfied, for the people to be satisfied about those supernatural beliefs, so they would rely on other people. At ang inaano pa nga nila is yung mga babaylan, mga priestess, usually mga elders to come up with answers to other things that they cannot explain. And it is culturally driven. Hindi lang sa Pilipinas Asian countries is very high in Pero terms for of the moment, ma'am, superstition. sa Pilipinas muna tayo. O bigyan mo ako ng isang Oo. halimbawa. Okay, isang superstitious beliefs, let's go to one event. Halimbawa, may namatayan, di ba? Ang dami-dami nating superstitious beliefs about pag may namatay. Bawal maligo, bawal magsuklay, bawal magdala ng pagkain, di ba, na galing sa lamay, kasi it's bad thing. Lagi namang at the end point of superstition is may mangyayaring masama sa'yo pag hindi mo sinunod. Understood? That's just one Bawal event. maglinis ng bahay. Ano? Bawal ano? Bawal maglinis ng bahay. Bawal Oo, ihatid bawal yung maglinis bumisita. ng bahay. Oo. So that's just Pasalitahin one muna natin si event. Sir Eman. So magandang umaga po lahat. Ang co-panelist ko po ngayon ay the ever beautiful si Miss Ria Hasela Galo. Hindi na po siya available. At si Mr. Emmanuel Pasiano Mabuhay, available na available. O Eman, ikaw naman. Actually, ito, ano ba yung mga superstitious na ano? Okay, bigyan mo na kami. Your take on Or that. di ba yung ano, since malapit na ang board season, yung pagsusuot daw ng red na underwear. Di ba yung mga ganon? Di ba yun yung mabentang-mabenta tuwing ano Ikwento mo muna. tuwing mag-board. Kwento mo muna yung superstitious belief. Ano Hindi ko dapat? alam kung saan nagsimula kasi parang it comes within the community na kailangan magsuot ka ng red underwear daw during the board exam. Para Ang papasa. inisip ko kasi doon, paano kung 2 araw yung board exam? So 2 araw mo susuotin yun. Di ba? Tapos may isa pa yung ano, dapat daw sipain mo yung upuan. On the last day, ipapatasan mo sa pumasa yung pencil mo. Tapos huwag ka daw lilingon. Huwag kang lilingon after nung ano. Pag sinubmit mo yung powers. Pag sinubmit mo yung paper mo, huwag ka raw lilingon para daw it's a sign na parang di ka nababalik. Yun daw yung mga board exam superstition daw. So, iikot tayo sa akin, yung ano naman, pagpag. I think that's very stupid. Dahil, can you imagine, pag umaten ka ng burol, tapos ihinto ka sa 7-Eleven, ang dami ng multo din. Ikaw na espiritu, nakatambay sa 7-Eleven. Nasaan na ba yung sinamahan ko dito? So, I think that's very stupid, no? Yung pagpag, no? Anyway, predicated yun sa belief na yung death, spirit of death would accompany you. Tapos kailangan iiwan mo sa isang lugar para hindi sumama sa household mo. Anyway,
lahat naman mamamatay eh. So, it's a matter of when. Sige, Ma'am Ria, meron ka pang naiisip dyan? Bigyan pa kami ng halimbawa. Another event when it comes to superstitious beliefs is yung sa wedding. Di ba? Sukob? Merong yes, pag ikakasal. Oh. So yun, kailangan something borrowed, something new, Okay. something blue. Okay. Para daw okay ang iyong wedding. Okay? So, taking it in a context, talaga ba nakasalalay ang success ng marriage mo doon sa something borrowed, something new, and something blue? Kaya alam mo, ipinapasa nila yan from one na ikakasal to another ikakasal sa mga magpipinsan. Pero is it the one that can guarantee the success of the marriage? That's why it's somewhat it's somewhat na hindi rin na superstitious beliefs na people still do, pero there's no basis for it. Di ba? Sir So, ang Eman, dami pa rin naghihiwalay Ang dami pa rin naghihiwalay. pasensya na nagmamadali kami ha. Ano ba yung mga superstition? Sa ano tuwing New Year, tumalon ka daw. Every start ng New Year, yung pagkaihip, dapat daw tumatalon ka. At the same time, itatalon mo rin daw yung mga coins, dapat nagsusot ka ng lucky color, igugulong mo yung 12 fruits ba? Ayun ba? Yun, ipagugulungin mo siya. Tapos, dapat daw may bigas for good fortune and everything. Yung mga ganun. Okay. Diba, wala namang masamang mag-subscribe, pero at least, diba, nagiging part of tradition na siya. Okay, sa akin yung mga yung mga really stupid. Like yung pag nabatukan. Tapos igaganon sa baba. Hindi ako kasi lalaki. Locate yung brain, bumalik sa dating pwesto. Binatukan, yung baba. Very stupid. Just talking about it. Sige, Ma'am Ria, ikaw ulit. So, let's go back to sa una kong event, di ba, sa Patay. So, marami nagsasabi nga na hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng magdala ng pagkain, di ba? Tama? Hindi ka pwede magdala ng pagkain galing sa Patay. One time nanggaling ako sa Patay, tapos magta-travel ako ng hating gabi. Sabi ko, magdadala ako ng brownies, ng cheesecake, kasi magugutom ako sa biyahe. Then everyone in my family is holding me back na hindi pwede. Sabi ko, what's wrong with it? Bringing a food. Kung magugutom naman ako, magdurusa ako sa biyahe na gutom. Di ba? Kaysa basta ma-adhere natin yung superstitious belief na yan. Di ba? Parang i-compromise ba natin yung realities para sa superstitious belief? Yun ang nangyayari di ba? Totoo, ma'am. Saka kasi tayo mga Filipinos by root masyado tayong tawag dito, mapamahiin. I remember back then reading yung mga Philippine horror stories, no? At the back portion, may mga pamahiin. Mga list of the famous na pamahiin. Meron pa doon, na pinaka-weird sigurong nabasa ko, is that kapag may dadaan na patay, yung funeral procession sa bahay nyo, dapat gising daw lahat ng tao. Akala ko maghuhulog ka ng piso kasi abuloy mo yon. Ayun, yung daw, dapat gisingin lahat ng tao sa bahay. Gisingin mo. Tapos meron pa isa yung sa itim na pusa, di ba? Kasi sa atin, pag may dumaan na itim na pusa, dapat take a U-turn ka, mag-detour ka na lang. Magmundaanan yung dinaanan ng itim na pusa daw. Yung mga ganong pamahiin na somewhat nagiging shape or nagiging part ng culture natin as a whole. So, sa akin naman, dagdag na rin natin yung usog. Yung konsepto ng usog, no? Kapag wala naman talagang scientific basis yon, tapos yung bata, binati mo, tapos pag aalis ka na, lawayan mo. Pag gutom ka, tapos nakita mo yung bata. Kasi baka mausog, di ba? So I think that's, or ngayon, lalo na uso yung mga contagious
diseases. Very unhygienic. Healthy. Lalawayan mo sa tiyan eh. Unhygienic Very and unhealthy. unhygienic. Sige, Ma'am Ria, ikaw. Dilaan mo na lang daw. Okay. I think naman, atong mga superstitious beliefs is also, lagi sinasabi ng mga matatanda, mga paalala daw ito. Mga paalala na wala namang maaalis kung susundin natin o hindi. Okay? Pero knowing us na masyado tayong mas okay nang sumunod kaysa hindi sumunod, still nagpe-perpetuate pa rin itong mga superstitious beliefs na to. Kahit modern times na tayo, di ba? So, Eman. Siguro for me, no, when it comes to superstition, like what I said talaga, tayo mga Pilipino, by and large talaga, napaka-superstitious nating tao. Sometimes, ito na yung parang nagiging guiding principle ng buhay natin. Yun nga lang, no, walang masama kung mangyayari, pero if ever nasobrahan ka, lahat ng sobra masama, you might need to check yourself, if ever, no, na masyado mong binabase yung buhay mo, ginagawa mong sentro ng buhay mo, yung pag-a-apply ng mga superstition. So yun, no, again, nasa atin pa rin talaga yung pinaka-gawa, all in all. Doc. So, which reminds me, Sir Emma, na the reason also kung bakit na-delay din ang mga ibang things that has to be accomplished, because we have to adhere first to the superstition before we do the things. Okay? Nagkakaroon ng mga delay, nagkakaroon ng mga temporary na pagpo-postpone ng mga bagay. Kasi may mga ritual pa tayong pinaniniwalaan na born out of those superstitious beliefs. Okay? Sa akin, siguro the one that jumps to my mind is yung ito lang, Holy Week, meron naman nagpapako sa krus sa Pampanga. I mean, the reason na nagpapako yung naunang Kristo ay so that hindi na natin ulitin yan, Pero ewan ko kung ano ba yung kasalanan ginawa ng mga panata dun sa na nagpapapako pa rin sila in the belief that they would be able to cleanse themselves of whatever transgressions that they have committed. And I think it borders on silliness, if not taken to an extreme, malaking kalokohan na. Kasi you miss the point eh. You don't need to have yourself crucified, di ba? You don't need to be malatigo, di ba? Kasi nga, yung tenet, yung Christian doctrine, ginawa niya na yun eh. You don't need to replicate that, di ba? Pagsisisi na lang, and then you're good to go, di ba? You're good to go. Ewan ko, bakit kailangan pa nilang gawin yun, di ba? Yung yung nagpapalo-palo pa sa likod na nagsusugat-sugat pa. Ano bang kasalanan? Iba na yung palo ngayon eh. Yung palo talaga sunod-sunod na eh. Ano bang merit? Ano bang kasalanan that you did na nag-merit nung ganong kaparusahan or atonement? Sige, which only shows a Filipino value of fatalism. Okay? Now, we always rely on a higher being that has a control over our lives and all the actions in our lives. So that's one of the Filipino value na nagra-rise whenever we adhere to those pamahiin. Na tipong hindi natin control. Aside from the fatalism is yung the locus of control na hindi natin kasi control ang mga nangyayari sa buhay natin kasi may ibang mga supernatural being that has a power over us. Eman, mag-closing na tayo kasi we would be perpetually trapped. Eman, would you like to close? Sige. Sa akin, siguro, Doc, like what I said, I think nasabi ko na yung sa closing ko kanina, na ito nga, revolve siya sa, nagiging part na to ng culture natin. No? Walang masama kung gagawin mo, pero do it on a moderately. No? Wag mong gawing ito yung sentro ng buhay mo. Sa akin lang. Walang masama din, then just do it. No? If you find comfort, if you find
okay na may nangyayari. Peace of Because mind, di ba? Peace there's of mind. there's no forcing na wag mong gawin. Sa akin naman, I'm reminded by the saying of Voltaire. Sabi ni Voltaire, ang pinaka-objective niya sa buhay is to eliminate all superstitious belief. Kasi they are all based on irrationality. And we are nowhere near that. No? In fact, sa halip na kumonte, padami pa ng padami yung superstitious belief na na-hamper na yung daily functioning mo. Well, that's my take. Ma'am Ria, would you like to close na? Yun nga, sinabi din ni Sir Eman, it should not be the center. Okay? It should not be the reason for the progress and for the delay. Okay? So, for adherence to culture, to perpetuate culture, then why not? Let's follow. Pero, if it will become a delay, an obstacle in our progress, we have to think twice. We have to think thrice. Okay? So katulad nung yung sa mga building, kailangan mo magpatay ng ulo ng ng mga manok kasi daw pampatibay ng building, di ba? Ano to? Binanggit mo na naman sa construction. Maraming diba? building walang 13th floor. With that. Walang 13th floor. Kasi malas Nasa na rin po. 13. Sa sasakyan din. I think, hindi ko alam kung saang, basta northern province din ng Philippines, na kapag bago yung sasakyan, may ibang tradition na ipagpapatay mo ng manok. Tapos yung dugo ng manok, iaano sa makina ng sasakyan. After, kasabay ng pagbe-bless. So parang napaka-hybrid siya, na parang napaka-against din sa Catholicism at the same time. Basta nagiging hybrid na yung belief. We all kasi ganyan yung sakyan namin. We all circle back to siguro sa akin extreme view ko na lang, slay all superstitious belief. No, siguro we should achieve a certain level of thinking that we do not subscribe anymore to superstitious belief. Facts talaga. Di ba? Kasi like nalala ko pa pag maliligo tapos matutulog ng basa ang buhok, mabubulag. Di ba? May menstruation, pag naligo, masisiraan ng bait. Masisiraan ng pag-iisip. Mabubulag pa ang pagkakatulong sa akin, mababali mo daw eh. Yun eh. And yet, hundreds of years, or hundreds pa siguro, or years, at dekada, ang dami nag-subscribe doon, no? So, hindi natutulog ng basa ang buhok, hindi naliligo kapag merong buwan ng dalaw, no? Looking back now, it's outright silly, if not stupid. And on that note, ito guerrilla podcast to no? Maraming salamat po. Anong episode na tayo? Thank you so much everyone. Thank you everyone for listening. Episode 8, Psychology Channel. Salamat po. Okay. Thank you everyone. Bye. Episode 8.